media, meron nga yung kinuha ko ng isang radio network. Talagang hindi pwede sa akin yung mga mali, ano, so I keep hitting them in my program. Bigla akong kinausap ng program director at nakatanggap daw siya ng balita na araw-araw daw iniikot ko yung mga police stations. I resigned. Hindi totoo. No, you're the program director. Maniwala ka sa nagkwento sa'yo. Di magsama kayong dalawa. I don't need yung programa mo. You called me. Di ba? Tinawagan mo ko. Sabi mo sa akin kung pwede ako mag-program. And I said, okay. Kahit ayaw ko mag-program, sabi ko, okay. Nag-programa ako. Abay, sasabihan ako, hindi ko nga alam kung ano itsura ng mga police stations na sinasabi. Alam nyo, ang buhay po ng media, masahol pa sa artiste. To be honest with you, all people. Masahol pa kami sa artista pagdating sa usapin ng intriga. Sa buhay naman ng media naman, masakit man, pero nasabi ko na kay Kuya ito. Maraming media ang ginagamit yung kapangyarihan. At marami po na media na mas korap kaysa sa mga korap na politicians. Kaya may mga pinatay. Totoo yun. And I can never change the stance ng kwentong ito. Kasi ilan yung reporter ko na sinabihan ko pag hindi nagbago, baka madisgrasya. Dinisgrasya talaga sila. My God, magandang gabi sa ating mga kaibigan, kay Princess ng Korea. Ganon din po si Ate Maria ng Nihon. Silang kahayon at ang kanyang mga kasamahan dyan po sa Ninoy Aquino International Airport. Magandang gabi po sa inyo lahat mula dito sa Republika ng Pilipinas. At ang ganda nga pala ng wife ko sa litrato. Kaya naman pala ayun, ako kumakain lang dito, hindi naman ako umiinom promise. Pumasok. Doon sa mga followers ko natin na walang Skype, pero meron silang Facebook. Sige lang katulad ni Larry Bertola, hello daw sa lahat ng taga Radio Filipino, si Kuyang Rick Fulgencio. You know what, there are times na talagang ewan ko yung magic ng communication, ng gadgets, katulad niyan. Maalala ko nung kami ang nasa abroad, walang cellphone, walang Viber, walang Skype, walang email. Talagang magsulat ka at dalhin mo sa post office, isulat mo, o kaya mag-record ka, i-tape mo, ipadala mo yung tape. Yeah, that's the time na you can communicate with your family here in the Philippines, di ba? Ngayon napakasuswerte ninyo. I don't know kung swerte kayo o malas. Kasi dahil sa gadget, ang dali na kayong hingan. Sasabihin niya, ate, kuya, nanay, tatay, di ba? Padala ka ng pera agad, please. At kailangan ko sa school. Tanungin mo kay Ate Janet yan. Si Janet, si DJ, sabi ang bait-bait yan. Saka si Ate Tess, saka si Lady D. Ang bait-bait na mga yan. Lahat ng mga ladies and gentlemen ng Radio Filipino, di ba? At yun po yung aking mga column, mababasa niyo po yan sa via internet din, sa website ng
Remate. www.remate.ph. Okay? Tanong ng ating isang kasama, okay lang ba nabanggitin ko? Ang name mo, ate? Let me know. Hi, Lita Tail Pulido. Magandang gabi sa'yo. Wilmerson, si Oscar Versola. Oh, he's not a Filipino but an Spaniard. Oh yeah, Oscar. Oh yeah. Speaking of media, Kuyang Ed, ano masasabi niyo sa pagdakip sa PNRC President? Makaturungan ba ito? Baka sa former NPC President, si Jerry Yap ang tinatanong mo, ate. Well, siguro ganito, ano? Kung literal na tinatanong mo, kung makatarungan o hindi, siguro makatarungan dahil tayong mga kahit sino, pantay dapat sa batas, ano? Ngayon, yung pagkakadakit kay former NPC President Jerry Yap, may kaso siya and the policemen were ordered by the court to apprehend or arrest him because there is a warrant of arrest. So 3 days prior to his being arrested, kinausap ni National President ng National Press Club, Joel C. Ego, siya ngayon ang President ng NPC. Kinausap niya yung mga pulis na aaresto kay Kuyang Jerry, no? He's a friend of mine. At una, there is a memorandum of agreement between the PNP and the National Press Club and other media organizations that they cannot just arrest any media personality, especially during weekends or what do we call this? Holidays, diba? So, Semana Santa po yan. Si President Joel C. Edco talked to the police and was able to please the arresting officers and reminded them of the MOA, and the policeman answered President Edco na they are just following orders of the court, which is correct, which is right, diba? However, when President Edco explained to them, the policeman then agreed and talked to the assistant of Mr. Jerry Yap. After then the policeman left and President Eco nag-utos, kinausap niya yung ano. Sabi ni President Joel, inform Jerry Yap immediately. Ang sagot ng staff niya, we cannot because baka maabala yung bakasyon ni boss, nasa Japan siya. See? Yun po, ate. Yun po ang dahilan. So, kung ang tanong ay makatarungan po dahil may kaso siya at merong lumabas na warrant of arrest. Ang lagi ko po kasi itan dyan, walang mataas na tao na pwedeng sabihin baliwala ang korte. Kahit presidente pa ng Republika ng Pilipinas yan. Pag nasampa ng kaso at nakitang guilty, nagkaroon ng warrant of arrest, dapat lang po siyang sumunod sa batas. Ngayon, sasagot, presidente ko, hindi mo ba ako nakakilala? Wala, pakialam ko yung presidente ko ng Republika ng Pilipinas. Turn off na po yung police. Did I satisfy you, madam? Maraming salamat po. Now, going back to our issue, meron hong nangyari dito kamakalawa.
may kababayan tayo na namatay sa pag-inom ng nausong milk tea. Una, mayroong magnobyo ang uminom doon sa tindahan ng milk tea. Pag-inom ng babae na bumula agad yung bibig, tinikman ng lalaki, nahilo. At yung may-ari ng milk tea shop, ay para patunayan doon sa mga naroon dahil nagkakagulo na, ininom niya yung ininuman nung kanyang customer. And he died. He died. The owner of the milk tea died instantly. At yung customer ng babae, inabot pa sa hospital pero almost considered dead on arrival. At nasa ICU yung lalaki, yung siyota, nung namatay na babae. What I'm trying to say, 4 years ago, marami tayong, may mga doktor po tayo na kausap sa health forum dito sa Quezon City. And they warned the Filipinos to avoid drinking the Chinese milk tea. Kasi kumakalat na po sa kumakalat na po sa buong Pilipinas. Lalo na mga social areas, naku, milk tea. These 4 doctors told us that we must avoid drinking such, kasi may nakita sila na isang uri ng chemical kaya napampasarap doon sa milk tea. Pampasarap sa milk tea. At ito po yung isa sa mga sangkap ng milk tea ng Egypt. Masarap yun naman, mga katisin ako, pero every time naalala ko yung 4 na doktor ni Rilier, no? Ayaw ko uminom. So, overall, in 5 years o 4 years na panahon ng sabihan kami ng doktor, in-advise kami, tumawa kami na hanggat maaari uminom. I did not, kahit na isang patak lang. So, ito na yung result. And what I'm trying to say is that those government doctors were relieved of their duty. Tinanggal sila sa hospital. Actually, it's not a hospital. Sa Bureau of Food and Drugs. BFD noon. BAF ngayon. See? Magandang gabi sa'yo, Greta. Nasa Taiwan daw siya. Eh, ba't ayaw mong pumasok sa pasok ka sa website namin. Nakikipakinig ka lang. Tama, Ate Tess, no? Si Ate Tess yung nagtanong po regarding the arrest made against former National Press Club President Jerry. Pareho kami ng stand. Kasi ang dapat ko kapag ka sinabing mamamayang Pilipino, dapat ko kumisilala ng batas. Pagka sinasabing mabuting mamamayan, dapat ko kilala ang batas. Susunod kayo ay alkalde, pulis, sundalo, diba? Kongresista, senador, vice-presidente, cabinet official, pangulo ng bansa. Ang mahalaga po ay sinusunod natin yung batas. Ngayon, kung ayaw natin sundin, abay normal lang na tayo ay hulihin. Diba? Mahirap po kasi na sikat tayo lahat, na untouchable tayo lahat. Diba? Napakahirap ng ganun. Pagka gusto lahat sikat, alisin na natin ang batas. So, ang system of society will become chaotic. The system of society will be in trouble. The system of society will definitely be a war zone. Diba? Yung sikat at siga lang mabubuhay. Yung may bayag, sabi nga, mabubuhay. Paano naman yung mga mababait na mamamayan? Wala na. Hindi naman natin bibigyan ng pagkakataon na mabuhay ng malaya at mapayapa.
It's unfair, di ba? By the way, kahapon po, kagabi, nagkasama-sama tayo, may mga nag-react po doon sa ating payo na pag kayo po ay uuwi dito sa Pilipinas, ay iwasan po ninyo yung pagtanggap ng mga padala ng mga pakete. Dahil napakarami na po ang nagbiktima ng mga kababayan natin na dahil sa kabaitan at sobrang tiwala sa mga akalay tunay na kaibigan, tinanggap po yung mga pakete na ipinadala para lamang mahuli at makulong. Yung iba nabitay na itong si Miss Deloso ay bibitayin po o by massacre. Yan po sa Indonesia. I just really don't know kung kayang habulin ng Philippine government, the Philippine government, ang pagbaril kay Miss Deloso. Let us pray that the Indonesian authorities will lessen yung parusa sa kanya na okay, habang buhay na pagkakulong, huwag na lang muna parilin by musketry. So, yung reactions ng mga kababayan natin na okay naman tama din naman sila. Meron niyang mabiro, sabi niya, kahit na kapatid mo, kahit nanay mo nagpadala, hindi mo tatanggapin. What I am saying po is that kahit na kapatid mo pa yung nagpadala, kahit magulang mo na nasa ibang bansa, magkakasama kayo nagpadala, masama pa na sabihin nay, o tatay, o kuya, o ate na, ano yung padadala nyo? Patingin nga po bago yung balutin. Diba? Who knows? Baka may nagpadala din sa kanila na nahihiyan lumapit sa inyo. At ipinadala yun dahil hindi nyo matanggihan, nanay, tatay ninyo, o kapatid ninyo. Na hindi naman nila tinignan kung ano laman nun. Paano pag nilabas mo, pagpasok mo na airport, huli ka? Dahil illegal na droga yun. Diba? Hindi ko tayo magiging kontrabida kahit kanino, lalo na sa pamilya natin. But I am after yun sa kaligtasan na kahit sino sa mga kababayan natin. Ibang medyo ika nga payapa tayo, yung pag-uwi tayo, wala tayong iniisip, wala tayong iniisip, kundi yung ikabubuti ng bawat isa. Another thing, yung pong mga kababayan natin na nasa iba yung dagat at mag-uuwian, diba? Ang common denominator kung uuwi tayo ay yung bagahe. Lalo na po yung mga bago na OFW. Naku, tuwan-tuwa sa pamimilihan ng bagahe just to find themselves kapos na sa budget. Kapabili ng pasalubong, hindi nila na lista how much is my money going home, ano ba ang budget ko dito sa mga giveaways ko, anong budget ko dito pag-uwi ko hanggat hindi ako bumabalik sa bansa ko ng galingan ko, hanggat hindi ako nakakakunta ng bago kong trabaho, and so forth and so on. Most of the time, ang mga OFWs mismo ay nagkakaroon po ng problema. Pagdating sa airport, overload.
Ibig sabihin, magbabayad. Hindi naman piso binabayaran. So, malaki ang nawawala doon sa kanyang iuwing pera. Now, let's think about this. What if, kapusin kayo ng pera? Kung kapusin kayo ng pera, patay na. Di ba? Wala kayong iuwi sa mahal niyo sa buhay. What happens now? Away. Di ba? So, kung talagang hindi niyo maiwasan ang magpasalubong at para wag kayong kapusin sa pera, umuwi kayo na yung personal ninyong gamit lang. Kasi lahat yung mga bagay, saan man kayo naroon, sa Europe man, sa Japan man, sa Amerika man, lahat ng produktong yan, meron ho dito sa Pilipinas. Okay? So, what do I mean? Huwag kayong mamilito sa kanyang bansa na inyo kinalakad yan. Bagkos, dito nyo gastusin yung perang iyan, nakakatulong pa kayo sa ibang ng ekonomiya ng bansa natin, walang tinatawag na pagbabayad ng over baggage, walang extra gastos. Think about it. Subukan po ninyo. Alright, ang sabi ni Ate Tess, ayan, isa ko siya dun sa mga OFW at saka migrante. Nakakatakot, kaya ako po, pag may nakikisuyo, I make it clear to them kung okay na i-check kasi nga, baka makalaboso pa pag dinala ko ito. Correct. Correct. Alam nyo, may mga bagay na madaling pagpasyahan. Pero may mga bagay na napaka komplikado. Lalo na kung yung nagpapadala ay hindi makaintindi. You know what I mean? Yung meron tayong mga kababayan na pag tinanggihan mo sa kanilang pakisuyo, pakidala, o kaya utang, pag hindi mo na pagbigyan, Diyos ko mabagay. Pagtalikod niya, puro saksakan likod mo. You know, it's funny, no? You want to have a good friend? You want a lasting friend? Huwag kayong mag-usap sa pera. Huwag kayong mag-utangan. Yung utang-utang, pahamak yan eh. Good if you are able to pay on the time that you promised or even earlier, but this has been recorded in the police blotter where I then covered in different police networks. Alam niyo, yung bang lahat yung merong nagsuntukan ng magkumpare, merong nagsaksakan, may nagbarilan, may napatay. Ano ang dahilan? Utang. Pero kapag tinignan mo ang istorya, sila'y magkababata, sabay na lumaki, kumain sa isang plato. Bakit? Kung kailan kayo tumanda, nagbarilan kayo. Dahil lang doon sa pera na dating hindi nila ginagawa. See? Ayun, sabi nga ng ating gano'n. It happened to her. Alam niyo, yung pakikipagkaibigan, ang number one dyan ay dapat maging tapat tayo sa ating sarili. Sa ating sarili. Sasabihin niyo naman, bakit sa ating sarili, ba't hindi ibang tao? Siyempre, pag tapat tayo sa ating sarili, ayusin mo, kaibigan. Tapat ka na sa bawat taong makakaharap mo. Right? Correct? Mistake? Diba? Honesty is the best policy. Wahalin nyo, ano yung elementary ko naman, tutunan ko yan. But, kidding aside, ang matibay na pagkakaibigan, hindi nag-uusap sa pera. Tandaan ko ninyo yan.
Maring once, twice, pwede ka umutang, pero hindi pa tatagalin. At pag sinabi ninyo na sa katapusan babayaran ko, make it sure, all before the katapusan at ganun, babayaran nyo, based on your promise. Ha? No. Pag nagkaroon kayo ng away, lahat naman ng mga kababayan natin na experience yan, yung utang. Alam niyo kung mababayaran lang ako ng mga umutang sa akin, ay magyayabang ako, hindi lang 20 million. Hindi usali yapang, 20 million pesos. Eh kung naitago ko yung 20 million pesos sa bangko, ang laki gani yan, di ba? Ba't hindi ko sinisir, hindi ko inaway, hindi ko dinidemanda, ba't ako magdidemanda? Di lalo ako nawala ng pera, di ba? Pagsampa ka ng demanda, may filing fee. Gagawin ng hukom, linggo-linggo ang hearing. Eh ngayon, may batas na ngayon. Ang lawyer representation, kanino man, ay 5,000 per appearance. Ba't ko pa igada panalangin mo na lang na sana maging maligay sila ng utang sa'yo, sana mabuhay sila na matagal, di ba? Hindi, honest, yun po ako hindi ko, kasi yung kung totoo na gusto magbayad sa'yo ng tao, magbabayad sa'yo. Pero kung magpapasingil pa bago magbayad, no way, mag-aaway lang mag-aaway lang po. Di ba? Huwag kayo magtaka dahil malayo ako sa politika ngayon kasi I've been thinking na hindi naman pwede puro politika tayo. Siguro personality development muna. Isang bagay na yung early participation ko dito, di ba? Hindi nyo naalala nyo ba? Naalala nyo ba? Ano pakiusap ko? Ang pakiusap ko po sa inyo ay saan man kayong bansa nang galing, kung ano ang nakasanayan nyo dyan na disiplina, pag-uwi ninyo dito, huwag ninyong ibalik ang sarili nyo bilang Pilipino. Masakit isipin, pero ito ho ay malaking katotohanan. Malaking po katotohanan sapagkat magandang gabi sa iyo, Congressman Sammy Pagdilao at Arthur Kulit. Maraming salamat po. Alam nyo, di ba? Yung nasa Japan kayo, nasa Singapore kayo, di ba? Nasa Europa kayo. Ano number 1 dyan? Bawal magtapon basta-basta ng kupos ng sigarilyo, balat ng candy, pinagkainan, pinagmumuan, etc. Di ba? At pagka kayo nahuli ng autoridad, may kaso kayo. And that case will even result for your possible deportation once they are able to prove that you are a recidivist. Ibig sabihin yung recidivist, paulit-ulit yun at yun ang kaso mo. Tapon dito, tapon doon ang basura na madalas ka mahuli. So you get what you get. Di ba? So, yung mga Pilipino sa Japan, sunod sa batas. Sa Singapore, ay talagang takot sa batas yung mga Pilipino. Ang multa ay sa nodyo. Isang buwang sweldo nila, kulang pa. And other nations. So, di ba sabi ko, kapag gawin nyo dito, ugaling Singaporean, ugaling Japanese, ugaling wherever.
Pagdating dito, gawin nyo kayong virus kayo. Nakuha nyo? Gawin ninyong virus kayo. Hawain ninyo yung pamilya nyo dito. Huwag magtapo ng basura, panatilihin malinis ang loob at labas ng bahay, gumawa lamang ng tama, gawin natin, yan gano'n. Naku, sila ngayon naman, yung mga pamilya natin na yung inuwian ninyo dito, sila din ang virus ng komunidad naman. Yung komunidad, virus sa bayan. Yung taong bayan, virus sa lalawigan, etc. Naku, bumalik ng disiplina ng Pilipino. And there we all go. Makikita na natin na once upon a time, Pearl of the Orient Sea. Di ba? Hindi ba napakasarap yung maibalik yung disiplina ng mamamayan, yung kultura at tradisyon na talagang ipagmamalaki mo bilang Pilipino ang iyong sarili. Eh ngayon, ako'y nalulungkot eh. Ha? Ang dami dito, mga naka-t-shirt. I am a Filipino ashamed of the leaders of my government. My God. My God. Nakapanggili na ang isang Pilipino ay ikinahihiya ang kanyang mga leader ng bansa. Ganun din sa maliit na pamilya. May anak ka nga, ikinahihiya ka ng mga anak mo. Ano kaya ang itsura ng isang tahanan na walang disiplina at ikinahihiya ang isa't isa? Papayag ba kayong mangyari yun? So, what I'm saying now is that pag-uwi po ninyo mula sa bansang inyong kinalalagyan ay isa praktika po ang buhay ninyo diyan sa mga bansang yan pag-uwi nyo dito sa inyong mga pamilya. Diba? At pag nagawa nyo yan, oh my God, you will be the happiest person in the whole world. Huh? You will be the most happy family in the world. Eh, ang sarap kaya maging masaya. Tanungin niyo si Ate Janet at saka si Ate Ite. Laging masaya ito mag-utol na ito eh. Diba? Alam niyo, ang buhay ay parang musika. Ay, teka muna. Parang hindi ko, parang may narinig na akong gano'n. Ayusin mo kaibigan at magkaunawaan tayo ng maayos. Ano? Okay, sige. May nag-ano dito. Sabi, kuya, tatay. Yun na pong issue natin. Okay. Talagang ang Pilipino, masyadong pagdating sa politika, ayaw takasan ayaw kasamin yun. Pero sige, I'll discuss about politics. Kung buhay politika sa Pilipinas yun, ano yung nangyayari? As usual, takitan ng takitan, no? Yung magkakasabwat sa pamamahala na nuno ng korap, nagtatakitan. Okay. Politically, if you go to the website of President Aquino, he has, no? May mga video and audio pa. Kailan lang lumabas na naman siya sa ilang mga pagpupulong ng mga negosyante at nagsalita siya, di ba? Ayun na naman ang kwento niya na sa kanyang pamamahala ngayon lamang daw sumigla ang ekonomiya na siya, sa kanya daw pamamahala nabura at napigilan, nawasak
ang usapin ng korupsyon, sa kanya daw pamamahala, marami na raw nakakapag-aral, etc., etc. Yun nga ho, kamakailan ay ginamit nila yung mga estudyante na nagsipagtapos doon po sa Philippine International Convention Center o PICC na nakagraduate daw po lahat, yung libo-libong mga kabataan na yon nang dahil sa pantawid, pamilyang pantawid na tulong, PPPP. Ewan ko ba, meron pa silang public-private partnership program. Mahilig sa PPPP si Now, wala tayong intensyon na sirain yung kanilang idinadakdak. Pero, simple lang ko ang tanong kung totoo na matatag ang ekonomiya ng bansa, bakit tumataas ang bilang na walang trabaho? Kung totoong napatatag ni Pangulong Aquino ang ekonomiya ng bansa, bakit lalong tumataas ang naghihirap at nagugutom? Bakit bumababa ang uri ng edukasyon? Bakit ang baba na ng presyo ng gasolina? Noon ay 50, ngayon ay 30. Bakit ang mga pangunahing bilihin na tumaas dahil sa adjustment, price hike ng langis, bakit bumalik na ngayon sa dati? Ayaw ibalik ng mga negosyante ang dating presyo sa dating halaga nito. So, yun po ang ating katanungan na minsan napipikon daw siya kasi simple lang ayusin mo yan, Noy. Di ba? Yung sa usapin ng korupsyon 2 years ago, di ba, pinakulong niya si dating Pangulong Gloria Macapagal-Arroyo na ngayon ay kongresista. Di ba? Na pinalaya na yung kanyang mga kasama sa kaso, ayaw pa rin siya palampasin. Di ba? Corruption. Pero, 3 years ago, or 2011, 2012, naglabas ng concern o ng pagkabahala ang World Bank, ang Asian Development Bank of ADB, ang International Monetary Fund, and they advised President Aquino and his people regarding the massive corruption sa loob pa lang ng 2 taon nila. According to IMF, World Bank, and Asian Development Bank, 2012 pa lamang mga kababayan, 2010 sila naupo. Dinrate na ng Pangulong Aquino at ng kanyang mga tauhan, ang korupsyon na naganap ng panahon ng kanyang nanay na si President Cory Aquino, ni dating Pangulong Fidel Valdez Ramos, dating Pangulong Erap Estrada, at dating Pangulong Gloria Macapagal-Arroyo. Unbelievable but true. Imagine 4 presidents, tinalo ng isang kaupong presidente, ang korupsyon, ang pang-abuso sa paggastos ng pera ng taong bayan. Oh my God. Di ba? Paano mo gagawin natin? When you say na maganda ang ekonomiya,
napatatag ang ekonomiya, dapat nandito na lahat. Dapat wala ng OFW, di ba? Ganun dapat eh. Marami walang trabaho dahil wala naman infrastructure projects ang gobyerno. Since day one up to present, masakit man sabihin, pero from day one of Mr. Aquino, ngayon, he's about to exit 13 months to go. Wala pa ho siyang sariling programa na infrastructure project. Meron din talaga yung pinasinangan yung Cavite Railway, di ba? Tapos yung sa maikling underpass, dyan po sa Quezon Avenue, Aramet Avenue. Pero hindi na sa kanya yun. Project yung nagdang-administrasyon, nag-video na yun. But giving him the account o yung pagkilala sa kanya, sige, bigyan natin. Pero matigas ang ulo eh. Ayaw gumawa. Puro kwento na walang kwenta ang nangyayari. That is true. Ha? Ay kahapon lang, kinuwento ko sa inyo, di ba? Hindi tayo abogado, pero yung Secretary of Justice niya, si Laila de Lima, ang spokesperson niya, si Atty. Edwin Lacienda, at saka si Atty. Abigail Barker, at marami pang kanya-kaya gado, sinasabi nga nila na, meron sila sa legitimate at legal na dokumentong pambansa, ang national document. Sito nyo, sabihin ng mga tao ito na walang masama, wala daw illegal sa pagpirma ng peke o alias na pangalan ng mga opisyal ng MILF. Oh my God. Hindi natin sinasabing bobo itong mga tauhan ni Noynoy, but for them to tell us na hindi illegal at wala daw masama na pumirma ng hindi tunay na pangalan, illegal po yun. Sabi lang illegal. Marami ho nakakulong. Just what I said last night. Diba? Kung ganun ang stand ni President Aquino at ng kanyang mga tauhan, ay pwede na pala tayong kumuha ng driver's license na ibang pangalan na firma natin. Pwede na tayong kumuha ng SSS ID na iba, election, etc. Pati passport. Ay, para sa kanila, legal eh. It sounds very stupid, lalo na si Justice Secretary Laila de Lima. Kaya nga, sabi ko sa kanya pwede ba reviewin mo yung batas ninyo? Ang laki-laki na nakalagay doon. It is a crime to sign an alias name in any legal document of the government. Diba? Where do we go from here, ladies and gentlemen? Taga-Ateneo pa man din itong si Ateneo Duty, itong bumubuo ng Aquino regime. Pero kung ganyan ang status ng kanilang utak, kahiya-hiya, di lang mga Pilipino. Di ba? Umayos nga kayo dyan sa Malacanang. Baka magsalubong ang mga tuhod ko. Teka muna. Mukhang kay ano yun eh. Mukhang kay Philip Salvador yata yun, di ba? Ako Fernando po Jr. for today. Huwag mo rin tayo magsalubong ang aking kulang. Di ba? Anyway, yun po ang nakakapikon na ayaw ko pang isa-isip. Sabihin ba naman ng mga taga-Malacanang mismo na wala raw decepsyon o kataksilan o panlalansing ginawa, pagkakamaling ginawa si Mohaker Iqbal at ng kanyang mga kasama sa Moro Islamic Liberation Front. Very stupid pronouncement by Malacanang.
Sila pa na tagapagtanggol sa halip na sila ngayon ang gumipit sa mga opisyal ng MILF na pumirma sa kasunduan pangkapayapaan sa gitna ng maraming mga witnesses, diplomats, heads of states, para ngayon malaman na peke ang kanilang pangalan na ipinirma. You are the head of the government, Mr. Aquino. Ikaw dapat ang manguna na magtama at nang matuklasan ninyo ang totoo na peke ang mga pangalan, peke ang pirma na ginamit nung kayo po ay nakapagkasundo sa Moro Islamic Liberation Front. Bakit kayo pa ang tagapagtanggol nila ngayon? Ano ho ba ang usapin ng hokus-pokus sa inyong kasunduan? Diba? Oh, ito si Ate Tess, sabi niya, oh, Kuyang, aliases can never be valid at all. Dapat review ulit sila, nakakaloka na. Oh, yung isang naloka, binunod yung buhok. Joke only. Sabi niya Ate Tess yan. Ha? Pero wonder of wonders, sa halip na kastiguhin ng Malacanang o ni Noynoy Aquino mismo, ang MILF abay kinagagalitan ang taong bayan. Kesyo daw, nung April 9 na araw ng kagitingan, sinabi pa niya dating kalaban ng Estado na ngayon ay kaibigan. Nung una, he referred to Japan. Dahil araw ng kagitingan, yung Polo Bataan, di ba? Abing binanggit din niya yung sa MILF. Dating kalaban ng Estado na ngayon ay kaibigan. Oo, pero niloloko ka ng harapan. Di ba? Oh my God. The signed peace process document of Mr. Benigno Simeon Polanco Aquino, the third, through his people from the office of the Presidential Advisor on Peace Process are all trust, junk, basura. Whatever facet of the document, it is null and void. Basura. Ayusin niyo yan sa Malacanang. Ayusin niyo yan sa Malacanang. Baka paluin kayo sa puwit ni Ate Janet at saka ni Ate Tess sa kanilang boses ng bayan at ang buhay ay parang musika. Ang sarap pakinggan na buhay parang musika, pero pagka hunataw kayo niya ng yung mga awiting revolusyonaryo, tapos kayo. Obviously, it's a great bully and lie to declare that. Alibay lang yan. Ayusin natin to, bayan. Thank you, Ate Tess, Ate Janet. Maybe meron pa 13 months si Pangulong Noynoy. I do not know if he will continue to be inept. I don't know if he will continue to be do nothing. If he will continue to be a random leader. Wala pa kami nagagawa. Sa totoo lang. I'm sorry sa mga naniniwala sa kanya. Ha? But in the real sense of public service, since the time he took Malacanang, no concrete project has been delivered to the Filipino people and our nation. Lagot kayo, pagka hinataw kayo ng awiting revolusyonaryo nila Kakang Freddy Aguilar. Nako, titindi ng awit niyan, yung Asun Pedro, lalo na, eleksyon na naman, etc. Tapos isama dyan yung kila nung matinupang tao, si Noel Cabangon, si Joey Ayala, si Heber Bartolome, si pagyan ng mga na-line up nila Ate Janet at Ate Tess, patay-patay kayong lahat. Diba? So, going back to our issue, political issue,
Yan ang sub-state ng ating bansa ngayon. Daldal ng daldal ang ating presidente na akala mo ay sirang plaka. You know what I mean? Para sirang plaka kasi yung kung ano yung sinabi niya, lahat ng pagkakamali ng nagdaang administrasyon at lahat ng pagkakamali niya ngayon, hindi na amin, bagkos itinuturo, gawa yun ng ano ko ng predecessor ko Ganun po, yun ang totoo. Tingnan ninyo yung mga speeches niya doon sa Malacanang website. Consistent. Yan ang isa lang magandang pagkatao ni Pinoy. Consistent siya sa pagbatikos sa nagdaang administrasyon. Sa ngayon, ano nangyayari? Ang infrastructure project na dapat ay maayos, halimbawa sa Department of Public Works and Highways, dapat siya kilometro ang kontrata, kung 4 or 5 kilometers. And it passes a thorough bidding. Ibig sabihin, walang makakapagdaya, diba? Alam niyo, ginawa ngayon, pinati-hati yan, worth 50 million below. So, yan yung project na reblocking na sinasabi. Doon nga naman, wala nang bidding, basta direct award ang ginagawa. So, sino itong mga kontraktor? Mga brad at kapartido nila sa Liberal Party. Lato, ganyan ang nangyayari sa agriculture, sa Department of Public Works and Highways, sa DOTC, Department of Transportation and Communication, and all government agencies now. Hinati-hati nila ang mga project 50 million below para negotiated contract na lang. With that negotiated contract, automatic 10% sa sino ng pipirma ng dokumento plus invitation in regarding ng contract, another 10 to 15%. Ayan naman korap, no? Dami nila. I don't know kung tatagal pa si Ate Janet, but of course, siguro kapilagin na po natin siya. Ganun din si Ate. Ang hiling ko lang po, nauulit-ulitin ko sa inyo, kung kayo uuwi dito, panatilihin ang nakasanayan ng inyong kultura at tradisyon dyan, at disiplina lalong-lalo na. Po? Tapos, hawain natin yung pamilya natin dito. Okay? Maraming salamat po sa inyong lahat. At sana magkita-kita tayo muli sa susunod na Sabado at Linggo para muli magkita-kita sa ating programa dito po sa Ayusin Mo, Kaibigan. Ang bait naman ni Ate Janet. Kere madaling araw na dyan, ano ka ba? Kere ka dyan. Si Ate Tess, inaantok na rin Di ba? So, anyway, in as much as I wanted to share you more, marami pa hong mga araw na pwede tayo magtagpo-tagpo. O pwede nyo, kung may problema kayo dyan sa bansa na inyong kinalalagyan, I'm inviting you to send me, to inform me, by way of my private messaging in Facebook or through my email, that is eduardoverzola@yahoo.com. Okay? So, sana po, sa lahat ng mga kababayan natin, saan man kayo naroon, ano man ang inyong ginagawa, kami po sa Radio Filipino ay handa pong tumulong. At ang amin pong serbisyo ay para po sa lahat ng mga Pilipino na alam din naman namin, hindi puro saya, lalo na sa mga nasa gitnang silangan. Ako'y galing po yan at alam ko ang buhay ng Pilipino, manggagawang Pilipino. It is our mission here in Radio Filipino to unite
everyone at palakasin ang pagmamahal sa ating inang bayan. Palakasin ang pamilyang Pilipino at palakasin ang ating komunikasyon. Darating ang araw, ang tinig natin ay bibigyan ng pansin ng mga namamahala, lalo na ang mga papaya sa ating lipunan ng Pilipino. Time and again, kita-kits tayo sa Saturday, Sunday, and the Philippine time that is 10 p.m. until 11 p.m. At kahit pilitin ako ni Ate Janet na ipagpatuloy ko ito dahil maaga pa sa Pilipinas, mag-alas 12 pa lang, I will not allow her na mapuya. Kasi sa kanya ho ako nakakonect sa aking ear ngayon. Time, pag nakabili na ho ako ng gamit ko, na ewan ko kung kaya kong bilhin, ang mamahal naman yung kaya yung sinabili ko yung akira. At saka mahal na, in dollars pa. Paano ko naman nabibili yun? Nabibili ko yun kasi meron ako mga mixer, pinamigay ko. Yung iba, ipinahiram ko, hindi rin sinuli. Bili kayo, mura lang po. Anong bibilin ko? Pambili nga lang ng, wag na, 3,000 pesos dito. Lang, ha? Ate Janet, ha? Sabi ko nga before Noy, kaya kong bumili. Okay? Day 1 ni Noy, sa Malacanang, I resigned because I do not like him as president. From the time he took over as president to now, wala po akong trabaho. Ako ho ay opisyal ng miyembro po ng PAL, P-A-L. Hindi ho Philippine Airlines. Palamunin asawa ko. Sige. Sige, Ate Janet. Sige. Siguro, may mga luma dyan na kompleto, di ba? Doon sa mga sanlaan, mas mura doon. Siguro mga 1,000 pesos lang o 500 pesos worth. Alam mo, doon kami namimili sa mga sanlaan dyan noon. I never buy sa department store. Sa totoo lang. Yeah, I know. Yung mga gadgets ko nun, equipment ko, galing na sa Akihabara. But, doon sa Kamata, may mga may mga maliliit na tindahan doon sa kasanlaan. Kung samang ang bili nung mga kaibigan ko noon, kung ano man yung binili ng gamit, doon sa Kamata, bibili mo, gohak yan lang. Pwede siya. Honte. Tsaka kasi, Ate Janet, iba ang hapon ko. You know? Pagka normal na hapon ang kausap ko, matatakot sa akin. Yakusa nito ba rin? Kata ba? Yakusa doktor. Yakusa nito. Honto dayo. Kita mo na? Hindi ako marunong. Yaman dyan na yun. So sila ke, so des ka. Honto? Ni humo ka rin na itas ka. Jordan dyan na yun. Buti nga ako naintindihan ko pa, nakakapagsalita pa ako, kaya lang yung mga formal Japanese, natatakot pag ako sa isa. Ano ka ba rin? Ako sa buska? Magpasya at tumulos. Sabi ni Kuya Emil. Ano ka susunod pa ni Kuya Emil? Thank you, Kuya Emil. Pero magtagal ka, napalitaan ko na commercial representative dahil ka sa hospital. Anyway, mga kababayan, gusto ko pa akong makipag-kwentuhan sa inyo. Until such time na sabihin ng management na ganito ang time slot ko, susundin ko po yun. But now,
I have to strictly follow what was given to me, and that is a 1-hour program. Nalagpas na ho ako ng 9 minuto dahil natutuwa ako sa exchange of information namin ni Ate Janet at saka ni Ate Tess. Lagpas na ako. So see you again on Saturday night, 10 o'clock in the evening, Philippine time. So anumang time dyan meron kayo. That's my time slot over Radio Filipino. Ako pa rin po ang inyong kabalitodo at kausap sa Impapawid. Ed Versola po lamang na nagsasabing mabuhay ang sambayan ng Pilipino na nagmamahal sa ating inang bayan. Mga araw ay lumipas na, ngunit di ang mga awit nila. Yato mo ba ang melodiya? Sa bawat hele ng inay may tumuduyan sa pagkakahindi. Basta lang batang lumaki sa tinig ng inay. Mga araw ang lumilipas na, ngunit di ang mga awit na. Yakap mo pa ang melody?